Handa ka na bang kilalanin ay yakapin ang lakas na nasa loob mo? Simulan na natin kontrol sa emosyon. Isipin mo ito, ilang linggo mo nang pinahandaan ang isang mahalagang proyekto. Maayos ang lahat, tila na sa tamang direksyon, pero biglang manangyaring hindi inaasahan. O marahil, walang abiso, may isang taong pinagkakatiwalaan mo na bigla kang binatikos ng hindi makatarungan. Ano ang gagawin mo? Karamihan sa MGTOW, hinahayaan ang emosyon na manggibabaw, maaring magalit sila, mainis o tuluyang panghinaan ng loob. Natural lang, di ba? Pero ang pag-react sa init ng ulo ay madalas humahantong sa pagsisisi. Hayaan mong ikuwento ko sa iyo ang tungkol sa aking boss. Hindi lang siya isang leader, kundi isang bihasa sa kontrol ng emosyon. Nasaksihan ko kung paanong sa miksandaling puno ng tensyon, nanatili siyang kalmado, halos hindi matitinag. No ang isa naming proyekto ay biglang nagkaroon ng aberya, nagpanik ang lahat. Ang iba sinsisi ang sitwasyon, ang iba naman sinsisi ang kapwa. Pero siya, kalmado, nag-usisa siya, naghahanap ng solusyon at ginabayan ang buong team ng may linaw at focus. Hindi ibig sabihin na hindi siya na-stress, pinili lang niyang huwag magpadala. Ang ganitong uri ng kontrol ay hindi tungkol sa pagpigil sa emosyon, kundi ang pagiging bihasa rito. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, isang pilosopong stoic, may kapangyayahang ka sa iyong isipan, hindi sa mikpanlabas na pangyayari. Kapag naunawaon mo ito, matutuklasan mo ang tunay na lakas. Ang kontrol sa emosyon ay ang kakayahang tuputok sa migbagay na kaya mong baguhin at bitawan ang mahindi mo kontrolado. Ito ang katahimikan sa gitna ng unos, ang lakas na ginagawang malinaw ang kaguluhan. Isipin mo, ilang beses ka na bang nagsalita ng galit na gusto mong bawin? Ilang desisyon na ang nagawa mo ng dala ng inis na sa huli lalo lang nagpalala ng sitwasyon? Makapangyayahatan ang emosyon, at kapag hindi natin ito nabantayan, madali tayong maligaw ng landas. Naunawaan ito ng makastoic. Sabi ni Seneca, walang taong tunay na malaya kung hindi niya kayang pamahalaan ang sarili. Para maging malaya, dapat ang emosyon ay ginagabayan ng rason, hindi ang rason ang ginagabayan ng emosyon. Nagsisimula ang landas patungo sa kontrol ng emosyon sa maliliit at sinasadyang hakbang. Kapag nakakaramdam ka ng inis o galit, huminto muna, huminga ng malalim. Bigyan mo ang sarili mo ng puwang upang mag-isip. Makapangyayahatan ang sandaling ito ng pakingga. Binibigyan ka nito ng pagkakataong magpasiya ng mayos sa halip na magpadalos-dalos. Pagkatapos, itanong mo ito sa sarili mo, hawak ko ba ang sitwasyong ito? Paniniwala ng makastoic. Tuputok ka lamang sa magbagay na kaya mong impluensyahan. Kung ang sagot ay hindi, bitawan mo na. Kung ituok mo ang iyong enerhiya sa solusyon, hindi sa emosyon. Isa pang mahalagang hakbang ay pagninilay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras para isipin ang magpagkakataong naunahan ka ng emosyon. Ano ang nagtulak nito? Paano mo ito haharapin ng mas mayos sa susunod? Bagamat simple, ang gawaing ito ay nagpapalalim ng kamalayan at nagpapalakas ng loob sa paglipas ng panahon. Mahalaga rin ang perspektiba. Sa harap ng isang hamon, tanungin mo, mahalaga pa rin ba ito isang taon mula ng gayon? Kadalasan, ang magabay na tila nakakabigla ng gayon ay nagiging maliit na bagay sa paglaon. Ang pagbabago ng perspektiba ay nagpapagaan sa bigat ng pansamantalang kabiguan. Ang kontrol sa emosyon ay hindi pagiging manhid o walang pakiramdam. Ito'y pag-unawa sa damdamin, ang kakayahang pupili ng tamang tugon at ang pananatiling matatak sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Isa itong kasanayan, isang pangakong tubugon ng may layunin, hindi padalos-dalos. Sa pagmaster nito, matutuklasan mong ang mapagsubok sa buhay ay hindi na ganong kabigat, bagkus nagiging pagkakataon para umunlad. Ang tunay na lakas ay hindi ang kawalan ng damdamin, kundi ang kakayahang pamahalaan ito ng may karunungan hagbang-hagbang. 2. Pagtanggap ng pananagutan. Tunay kang malakas kapag tinatanggap mo ang pananagutan para sa iyong magkilos. Isipin mo ito, nanggako ka sa isang katrabaho na matatapos mo ang bahagi ng ulat bago matapos ang linggo. Lumipas ang araw at dahil sa dami ng ibang kailangang asikasuhin, hindi mo natapos sa oras. Ano ang gagawin mo? Maramayang natutuksong magdahilan, sisisi ang dami ng trabaho, may hindi inaasahang pangyayari o kahit ibang tao. Ngunit ang pagtanggap ng pananagutan ay nanggahulugang kinikilala mo agad ang iyong pagkukulang.
Inaako mo ang pagkakamali, humihingi ng paumanhin, at gumagawa ng paraan upang may tama ito. Sa unang tingin, maaring maliit na bagay lamang ito, ngunit malaki ang sisasabi nito tungkol sa iyong pagkatao. Ang pananagutan ay hindi ang pag-iwas sa pagkakamali, kundi kung paano mo hinaharap ang ito. Wika na ni Seneca, ang bawat bagong simula ay nagmumula sa katapusan ng isang nauna. Hindi maiwasan ang pagkakamali, ito ang tanda ng pagtatapos ng isang pagsubok at simula ng pagkatuto. Ang humuhubog sa iyo ay kung gagamitin mo ang makasandaling iyon para umunlad. Kailangan ng tapang upang tanggapin ang pananagutan. Hindi madaling aminin na tayo nagkamali, lalo na sa mundong madalas ay pupupuri sa pagiging perpekto. Ngunit aminin na natin, ang perpeksyon ay isang ilusyon. Tayong lahat ay may kahinaan at minsan ay nadadapa. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang harapin ang ating mapagkukulang at piliing itama ito sa halip na magtago sa likod ng magdahilan. May nakatrabaho akong isang babae na naging inspirasyon sa akin pagdating dito. Siya ang namumuno sa isang mahalagang proyekto at dahil sa isang pagkukulang niya naantala ang isang mahalagang bahagi. Pero imbes na isisi ito sa kanyang team o sa sitwasyon, hinarap niya ito ng may katapatan. Tinipon niya ang buong grupo, inamin ang kanyang pagkakamali at ipinresenta ang isang malinaw na plano upang ayusin ang problema. Ang kanyang katapatan ay nagdulot ng respeto at tiwala, hindi lamang dahil inaako niya ang pagkakamali, kundi dahil ipinakita niyang posible ang mamuno ng may integridad. Kapag tinatanggap mo ang pananagutan, inaangkin mo ang iyong buhay. Isa itong makapangyayarihang kilos dahil ipinapaalala nito na hindi ka biktima ng makangyayari, ikaw ang may agda ng sarili mong kwento. Bawat pagkakamali ay nagiging aral, isang hagbang tungo sa karunungan at katatagan. Tinuturo sa atin ng Makistoic na ang pananagutan ay landas patungo sa tunay na kalayaan, wika ni Epictetus. Hindi ang nangyayari sa iyo ang mahalaga, kundi kung paano ka tuputugon dito. Kapag tinanggap mo ang pananagutan, pinalalaya mo ang sarili mula sa bigat ng pagdadahilan at paninisi. Pinipili mong kumilos, hindi lamang kumasabay sa agos, at hinuhubog mo ang iyong kinabukasan sa pamamagitan ng malinaw na layunin. Paano natin maisasabuhay ang pananagutan sa araw-araw? Magsimula sa maliit. Kung nakalimutan mong tawagan ng isang kaibigan, huwag magdahilan. Magsori ng tapat at ayusin ang sitwasyon. Kapag may tumuliksa sa iyo, pigilan mong agad ipagtanggol ang sarili. Magmuni-muni muna kung may katotohanan ba sa sinasabi nila, at kung meron, kumilos batay dito. Tandaan ang pananagutan ay hindi lang pag-ako ng pagkakamali, kabilang dito ang pagkilala sa iyong makatagumpay. Kapag naging sanhi ka ng positibong pagbabago, karapat-dapat mong ipagdiwang iyon. Ang balanse ng pagpapakumbaba at pagkilala sa sariling ambag ang magpapanatili sa iyong grounded. Hindi ka pinanghihinaan ng loob at hindi rin ka lumulutang sa kayabangan. Darating sa buhay ang napakaraming pagkakataong kung saan kailangan mong pupili, maninisi ba ako o aako ng pananagutan. Mas madali ang ibaling sa iba ang sisi, pero ang mas matatag na daan, ang daang stoic ay ang tanggapin ang katotohanan. Gaano man ito kahirap at gamitin ito bilang panimulang hagbang nagpaglago, ang pagtanggap ng pananagutan ay hindi lang nagpapabuti sa iyo bilang katrabaho, kaibigan o partner, pinapabuti ka nito bilang tao, pinatatak ka nito, pinapalalim ang tiwala, at tinutulungan kang mamuhay ng maintegridad at layunin. Sa isang mundo kung saan madalas ay iniiwasan ang pananagutan, ang magtaong yumayakap dito ay nagnining bilang huwaran ng tunay na lakas. Salita sa salita, kilos sa kilos, ang pananagutan ang pundasyon kung saan itinatayo ang kadakilaan, at sa pamamagitan ng pundasyong ito, mananatili kang matatak anuman ang iharap ng buhay. 3. Harapin ang takot. Ang takot ay isang damdaming nararanasan ng lahat. Bibulungan ka nito nagpagdududa, inilalarawan ang pinakamasamang senaryo, at sinasabing umatras ka na lang. Ngunit ang tunay na malalakas sa atin ay hindi tupatakbo palayo sa takot, harapin na ito. Hindi nila tinitingnan ang takot bilang kalaban, kundi bilang guro, isang hakbang tungo sa pag-unlad at pagbabago. Isipin mo ito, inalok ka ng pagkakataong magsalita sa harap ng maraming tao. Sabi ng takot, paano kung mapahiya ka? Napapaisip ka, ngunit huminga ka ng malalim at tinanggap mo ang hamon. Sa sandaling iyon, pinili mong lumago kaysa manatiling komportable. Pinili mong ang posibilidad ng pagkabigo ay katumbas ng pagkakataong matuto at lampasan
ang sarili mong hangganan. Wika ni Marcus Aurelius, isang stoic na emperador, kung ikaw ay nababalisa dahil sa isang bagay na panlabas, ang sakit ay hindi mula sa mismong bagay, kundi sa kung paano mo ito tinitingnan at may kapangyayari hanggang baguhin ang pagtingin mo anumang oras. Kadalasan, ang takot ay nanggagaling hindi sa mismong hamon kundi sa paraan ng pagtingin natin dito. Ngayon, isipin mo, may paparating kang pagsusulit, interview o mahirap na pag-uusap, susubukang pigilan ka ng takot sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga aring magkamali, ngunit ang taong matatak ay kinikilala ang tinig na iyon at kumikilos pa rin. Naunawaan nila na ang tapang ay hindi kawalan ng takot kundi ang desisyong ituloy ang hakbang sa kabila nito. Tingnan natin ang malilit na sandali sa araw-araw. Isipin mong nag-aalangan kang magsalita sa isang pagpupulong dahil baka husgahan ka. Huhinto ka saglit, tapos nagsalita ka pa rin. O kaya ayaw mong subukan ng bagong libgan dahil takot kang hindi ka magaling pero sinubukan mo pa rin. Lahat ng ito ay malilit na tagumpay kung saan hinarap mo ang takot at pindatak ang sarili mo. Naniniwala ang mag-stoic sa paghahanda sa magpagsubok. Bago pa man ito dudating, ayon kay Seneca mas madalas tayong naghirap sa imahinasyon kaysa sa realidad. Asahan mong may magiging mahirap, ngunit huwag kang patigilin nito. Sa halip, tingnan mo ito bilang pagkakataon upang magsanay ng tibay at tatak. May magpraktikal na paraan upang mas epektibong harapin ang takot. Magsimula sa paghinga ng malalim. Kapag pinanggunahan ka ng takot, kontrolin ang hininga upang kumalma ang iyong isipan. Hatiin ang mahirap na gawain sa mas malilit na hakbang para mas madaling maabot. Ipapaalala mo sa iyong sarili, pansamantala lang ang hindi komportable, pero ang paglago ay pangmatagalan. Ang pagkaharap sa takot ay hindi hanggang haulugang wala ka ng takot. Ang ibig sabihin nito ay kumikilos ka pa rin. Sa bawat pagkakataong hinaharap mo ang kinatatakutan mo, mas nagiging matapang ka. Nare-realisay mong madalas, ilusyon lang ang takot, isang harang na naglalahaw kapag nilapitan. Ang buhay ay palaging magdadala ng hamon, ngunit hindi kailangang hayaan mong pigilan ka ng takot. Tingnan mo ito bilang isang palatandaan, isang direksyong nagsasabing, dito ka lalago. Tulad ng sisabi ni Epictetus, ang mapagsubok ang nagpapakita kung sino talaga tayo, yakapin mo ito. Gawin mo ang susunod na hagbang kahit maliit lang dahil sa kabilang panig ng takot, naroon ang pagbabago, isang mas matatag, mas marunong at mas matibay na ika. Sa bawat sandaling puno ng takot, may paanyaya para bumangon. Nasa iyo ang pagpili. 4. Pagtanggap sa pag-iisa. May kakaibang uri ng lakas sa pagiging comfortable sa pag-iisa, isang lakas na madalas ay hindi naunawaan sa isang mundong palaging humihingi ng koneksyon at nabubuhay sa magsagabal. Sa paningin ng marami, ang pagiging mag-isa ay tila kahinaan, isang kabiguang makihalubilo. Ngunit ang pag-iisa, kapag niyakap, ay nagiging isang makapangyayahang kakampi. Pinipilit ka nitong harapin ang sarili mo, magmuni-muni, at sa huli lumago. Isipin mo ang isang tahimik na gabi, walang tuputunog na notification, walang humihingi na katensyon. Sa una, maaring kakaiba o hindi comfortable ang katahimikan. Ngunit unti-unti ang katahimikan ay nagiging salamin, isang salamin na nagpapakita ng makatotohanan tungkol sa sarili mo na madalas ay natatabunan ng ingay na araw-araw na buhay. Ito ang kapangyarihan ng pag-iisa, isinsantabi nito ang makabalbas na impluwensiya at tinutulungan kang makilala kung sino ka talaga. Wika ni Epictetus, ang hindi nasisiyahan sa kaunti ay hindi kailanman masisiyahan. Tinuturuan ka ng pag-iisa na maging kontento sa kung anong mayroon ka at matutong hanapin ang kasiyahan sa loob ng sarili, hindi sa palbas na pag-apruba. Sa makatahimik na sandaling ito mo natutuhuan ang pagiging mapagkakatiwalaan sa sarili, ang uri na katatagan na walang sinuman ang makakabawi. Hindi tulad na kalungkutan na puno ng pananabik sa connection, ang pag-iisa ay isang pasya. Isa itong sinadyang paglayo sa kaguluhan upang alagaan ang panloob mong mundo. Mahalagang maunawaan ang pagkakaibang ito, ang kalungkutan ay nakakapanghina, ang pag-iisa ay nagbibigay lakas. Isalang-alang ang karunungan ni Marcus Aurelius, walang mas tahimik o payapang kalunggan ang tao kundi ang kanyang kaluluwa. Sa pag-iisa, lumaliki ka ng espasyo para pakinggan ang iyong iniisip, suriin ang iyong makapapahalaga, at ihanay ang iyong makakilos sa iyong maprinsipyo. Isa itong sagradong pahinto sa gitna ng mabilis na daloy ng buhay, isang pagkakataong muling sumukat at magtama ng direksyon.
ngunit hindi madaling yakapin ang pag-iisa. Kailangan nito ng tapang-tapang na harapin ang sarili mong mag-iniisip ng walang sagabal na upuan ang iyong makapagdududa at takot sa halip na takasan ng mag-iito. Ngunit sa prosesong ito, may nagaganap na pagbabago. Sa pag-iisa, natututuhan mong palakasin ang emosyonal mong kakahayan, natututuhan mong patahanin ang sarili mong kaba, at ipagdiwang ang iyong makatagumpay ng hindi umaasa sa papuri ng iba. Pinalalalim din ng pag-iisa ang iyong pakiramdam ng layunin. Kapag pansamantala kang humawalay sa inaasahan ng iba, nakakaroon ka ng kalinawan kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Hindi ka na nabubuhay para lang makasabay sa dikta ng lipunan, kundi nabubuhay ka ayon sa sarili mong layunin at pagpapahalaga. Ito ang uri ng pagiging tutu sa sarili na nagbigay ng malalim at pangmatagal ang kasiyahan. Sa mabilis at maingay na mundo ng iyon, ang pag-iisa ay madalas ituring na isang luho. Ngunit para sa Stoic, ito ay mahalaga. Naintindihan nila ng oras na mag-iisa ay hindi pagtakas sa buhay, kundi pahahanda para dito. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sarili sa loob, mas nahahanda kang harapin ang mahamon, bubo ng malalim na ugnayan at makapagambag ng may sisay sa mundo. Ang pagtanggap sa pag-iisa ay pagtanggap sa lakas na nasa loob mo. Isa itong paalala na sapat ka na ganun ka lang. At habang nakaupo ka sa katahimikan, may matinding katotohanang lulitaw. Ang lakas ay hindi mo mahahanap sa labas, ito ay pinapalago mula sa loob. Sa pag-iisa, may kapayapaan, sa kapayapaan, may lina, at sa lina, may kapangyarihan. Ang uri na kapangyarihang nagpapatahimik sa bagyo ng buhay at nagbibigay ng kumpiyansa. Piling yakapin ito. 5. Manatiling positibo sa gitna ng pagsubok. Mayroon akong nakababatang kapatid na babay na tunay na larawan ng matibay na loob. Anuman ang mangyayari sa buhay niya, palagi niya itong sinsasulubong ng maigiti at hindi matitinag na positibong pananaw. Hindi niya itinatanggi ang kanyang magpinagdaraanan o nagpapanggap na perpekto ang lahat. Sa halip, pinipili niyang tingnan ang bawat hamon bilang isang oportunidad. Kaya naman, maramay ang naakit sa kanyang init ng kalooban. Ang kanyang optimismo ay nagbibigay inspirasyon sa iba na hanapin ang kabutihan sa gitna ng sarili nilang magpagsubok. Sa tuwing pinagmamasdan ko siya, naisip ko, ganito ang tunay na lakas. Ang pagiging positibo sa gitna ng kahirapan ay hindi ng kahulugang babaliwala mo ang sakit o hinahamak ang bigat ng pinagdaraanan. Ibig sabihin nito ay pinipili mong tumuon sa kung ano ang maari mong matutunan, kung ano ang kaya mong baguhin, at kung anong nananatiling mabuti kahit sa pinakamadilim na sandali. Wika ng ni Marcus Aurelius, may kapangyayari ka sa iyong isipan, hindi sa mipalabas na bagay. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Ang ganitong pananaw ang pundasyon ng Stoic na filosofiya, isang patunay sa kapangyayari ng tamang pag-iisip. Hindi maiwasan ang magpagsubok. Ang buhay sa dami ng liko at liko ay sinusubok kahit ang pinakamalalakas sa atin. Ngunit sa gitna ng magpagsubok na ito natin tunay na nakikilala ang ating sarili. Kapag pinanatili mo ang positibong pananaw, bibabago mo ang iyong kwento. Hindi mo na nakikita ang sarili mo bilang biktima ng magpangyayari, kundi ikaw ang nagiging may-akda ng iyong tugon. Hindi nito pinapawi ang hirap, ngunit bibabago nito kung paano mo ito hinaharap. Ang pagiging positibo sa gitna ng pagsubok ay nanggahulugan ding pagsasagawa ng pasasalamat. Ipimpaalala nito sa atin na kahit sa gitna ng hirap, may magbayayang pwedeng bilangin. Maaring ito ay ang suporta ng isang minamahal, ang mag-aral mula sa pagkabigo, o kahit ang simpleng katotohanan na nakaraos ka sa isa na namang araw. Ang pasasalamat ay hindi pagtanggi sa hirap, kundi pagkilala na makagandahan na kasabay ng sakit. Isa pang mahalagang sangkap ng positibidad ay ang resilience, ang kakayahang bumangon at magpatuloy. Lumalago ang tibay ng loob tuwing hinaharap mo ang kabiguan at pinipiling subukang muli. Tinuturuan ka nitong ang pagsubok ay pansamantala lamang, isang bagyong lilipas at hindi makakapagtakda ng iyong pagkatao maliban na lang kung hahayaan mo ito. Wika ni Seneca, ang isang hiyas ay hindi mapapakinang ng walang pagsiskis at ang tao ay hindi mahuhubog ng walang pagsubok. Hinuhubog tayo ng makapagsubok, pinapakinis ang ating mga aspang na bahagi at inilalantad ang ating likas na kinang. Ang pagiging positibo rin ay nagmumula sa pagtutok sa kasalukuyan. Madalas tayong mabitak sa magpagkakamaling lubipas o sa makinatatakutang maaring mangyari. Ngunit paalala ng mag-Stoic, ang kapayapaan ay nasa nangyon. Wika ni Epictetus,
Huwag mong hilingin na mangyari ang magabay ayon sa gusto mo, kundi tanggapin mong mangyari ito ayon sa dapat mangyari at makakaroon ka ng kapayapaan. Kapag niyakap mo ang kasalukuyang sandali, pinalalaya mo ang sarili sa bigat ng nakaraan at panggamba sa hinaharap. Ang ganitong pananaw ay nanggangailang ng pasensya at layunin. Kailangan mong sanaying i-reframe ang negatibong iniisip, hanapin ang solusyon sa halip na mabulok sa problema, at pupiling makasama ang magtaong nagpapalakas sa halip na nagpapabigat. Kasama rin dito ang pagkilalang may karapatan kang maramdaman ang lungkot, galit o takot, ngunit hindi mo kailangang hayaang kontrolin ka ng magdamdaming ito. Sa harap ng pagsubok, ang pagiging positibo ay isang pagpili, isang sisasayang pagkilos ng lakas ng loob. Hindi nito sisasabing madali ang buhay. Ang ibig nitong sabihin ay kahit mahirap ang buhay, may liwanag pa ring matatagpuan. At sa liwanag na iyon, makakakilos ka pa rin isang hakbang sa bawat pagkakataon. Kaya kapag dating ang mahamon, dahil tiyak na darating ang mag-ito, alalahanin mo ito, lilipas ang bagyo. Ngunit ang lakas at pananaw na natutunan mo ay mananatili. Kapitan mo ang katotohanan ito at hayaang ito ang gubabay sa iyo sa anuman ang humarap sa iyo sa hinaharap. 6. Ang pagtatakda ng hangganan. Ang tunay na lakas ay madalas makikita sa magdesisyong ginagawa natin upang pangalagaan ang ating oras, enerhiya, at kapayapaan. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi tungkol sa pagsasara ng pinto sa ibang tao. Ito tungkol sa pagkilala sa iyong mga limitasyon at pagbibigay galang sa miito. Ito ang kakayahang magsabing hindi kapag kinakailangan at o sa migabagay na tunay na mahalaga. Sa mundong laging mahinihinggi higit sa kaya nating ibigay, ang makangganan ng nagsisilbing kalasag na pupipigil sa ating pagkapagod at pagkaubos. Naunawaan ito ng mag-stoic. Itinuro ni Epictetus, alamin mo muna kung sino ka at saka mo bihisan ang iyong sarili ayon doon. Ang pagkilala sa sarili ay nanggangahulugang alam mo kung ano ang kaya mong ibigay at kung ano ang kailangan mong itabi para sa iyong sariling kapakanan. Ang makangganan ay salamin ng ganitong kamalayan. Para sa iba, maaring mukhang makasarili ang pagtatagda ng hangganan. Ngunit ang katotohanan, hindi ka makakapagbigay mula sa isang basong walang laman. Kapag nagbibigay ka ng walang hangganan, unti-unting naubos ang sarili mo, wala nang natitira para sa iba at lalo na para sa iyo. Ang pagsabi ng hindi ay hindi pagtanggi, ito ay isang anyo ng paggalang sa sarili. Hayaan mong magbahagi ako ng kwento. Isang malapit kong kaibigan ng laging abala, tinatanggap ang lahat ng hinihinggi ng kanyang makatrabaho, kaibigan at pamilya. Bihira siyang tumanggi dahil ayaw niyang makasakit ng damdamin. Ngunit kalaunan, siya napagod at napuno ng sama ng loob. Isang araw nagdesisyon siyang magbago. Unti-unti siyang nagtakda ng malinaw na hangganan, naglaan ng oras para sa sarili, tumangging tanggapin ang magbagay na hindi na niya kayang gampanan, at nagsimulang magsalita ng may kabutihan tungkol sa kanyang maglimitasyon. Ang epekto, malaki. Hindi lang siya muling nabuhay ang sigla, kundi laong tupibay ang magrelasyong tunay na mahalaga sa kanya. Ang hangganan ay hindi lamang proteksyon sa iyong lakas, tinuturuan din nito ang iba kung paano ka igalang. Kapag nagtatalaga ka ng limitasyon, ipimapakita mo sa mundo na pinahalagahan mo ang iyong sarili, at dahil doon, natututuring pahalagahan ng iba ang iyong oras at presensya. Ang hangganan ay nagbibigay rin ng linaw. Kapag alam mo kung saan ka tupitigil, mas madali ang pagpapasya. Hindi mo na inubos ang sarili mo sa magbagay na kumakain ng iyong enerhiya. Sa halip, tinutuon mo ito sa maglayunin at pinapahalagahan mong tunay. Paalala ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mo itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mo itong sabihin. Ang pagtatagda ng hangganan ay tutulong sa iyong mamuhay ng may linaw at layunin. Ang pagsasagawa na ganitong uri ng lakas ay nangangailangan ng tapang. Darating ang magpagkakataong may kukontra, may mag-aakusa na ikaw ay masunggit o makasarili, ngunit tandaan mo, hindi ka nagtatagda ng hangganan para manakit. Ginagawa mo ito upang protektahan ang sarili mo, at ang magtaong tunay na nagmamahal sa iyo ay rerespetuhin ito kahit hindi nila agad maintindihan. Paano magsisimula? Magsimula sa pagkilala kung ano ang magbagay na nagpapahina sa iyo at ano ang nagbibigay buhay. Alamin kung anong magaway ng nagdadala ng tuwa at alay ng nagpaparamdam ng pagkapagod. Pagtapos, gugawa ng plano
Unahin ang magbagay na nagpapasaya sa iyo at bawasan ang nagpapahina. Ipaabot ng malinaw at may kabaytan ang iyong maghangganan, ngunit manindigan kapag ito sinusubok. Sa pagtatakda ng hangganan, hindi mo lang pinpoprotektahan ang iyong oras at enerhiya, lumalika ka ng puwang para sa paglago, kagalakan at mas makahulugang ugnayan. Ikaw ang pupipili kung saan mo ilalaan ang sarili mo, at sa pagpiling ito, inaayon mo ang iyong buhay sa iyong pinakamalalim na magpapahalaga. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi pader, ito ay isang pintuan tungo sa mas malusog at balanseng buhay. Isa itong pahayag ang iyong oras at enerhiya ay mahalaga at karapat-dapat ka sa kapayapaang hatid ng pagprotekta sa may ito. Ang tahimik na lakas na ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunlad anuman ang hinihingi ng mundo sa paligid mo. 7. Itaas ang iba. Lakas sa pagpapalakas ng komunidad. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang malampasan ang sariling mapagsubok. Ito nakikita rin sa kakayahang magbigay inspirasyon at mag-anggat ng iba. Ang isang tunay na malakas na tao ay hindi nakikipagkompetensya para ibaba ang iba. Nakikipagtulungan siya upang itaas sila. Nauunawan niya na ang pag-anggat sa kapwa ay hindi nagpapahina sa sariling liwanag, laulo pa na itong pinapatingkad. Isipin mo ang panahon na may naniwala sa iyo kahit ikaw mismo ay nagdududa sa sarili. Maaring iyon ay isang guro na nagpalakas ng iyong loob, isang kaibigang nagpapaalala ng iyong halaga, o isang mentor na nagtulak sa iyo para manggarap ng mas mataas. Ang kanilang tiwala ay naging sindi ng lakas na tumulong sa iyo upang magpatuloy. Ito ang kapangyarihan ng pag-aanggat sa iba. Sa bawat suporta, lumulika ka ng alon ng kumpiyansa at tapang na lagpas pa sa sandaling iyon. Pinaalala sa atin ng mag-stoic ang pagkakaugnay-ugnay ng sangkatawan. Sabi ni Marcus Aurelius, anumang hindi nakabubuti sa pugad ay hindi makabubuti sa bubuyog. Kapag tinulungan mong umunlad ang iba, pinayayaman mo hindi lang ang kanilang buhay, kundi pati ang sarili mong pagkatao. Ang komunidad na biyo sa pagkakaisa at pagtutulungan ay mas matatak, mas kayang harapin ang unos na hindi kakayanin ng isang tao lang. Ang pag-aanggat sa iba ay hindi palaging kailangan ng malaking hagbang. Minsan, sapat na ang makinig ng walang pahuhusga o ang magbigay ng simpleng salitang nakaanggat ng loob. Ang mga baliliit na kabutihang ito ay maaring magbago na araw o kahit pananaw ng isang tao. May naisa kong ibahaging karanasan. Ilang taon na ang nakalilipas, may nakatrabaho akong nahihirapan sa isang mahalagang proyekto, lubha siyang nalulumbay, nawawala ang tiwala sa sarili at hindi alam kung paano magsisimula. Sa halip na pagtuunan ng kanyang magpagkukulang, pinili kong lubapit at tumulong, magkasama naming pinagwahiwalay ang magawain sa masabot kayang bahagi at unti-unti naming nilinang ang bawat detalye ng may tiyaga at pag-aalaga. Ang resulta, hindi lamang naging matagumpay ang proyekto, kundi nagbago rin ang pananaw niya sa sarili, lumakas ang loob at mas lumalim ang respeto sa isa't isa. Itinuro sa akin ng karanasang iyon na ang pag-angat sa iba ay hindi lang tuputulong sa kanila, kundi lumalika rin ng ugnayang may tiwala at pagkakaisa. Ang pag-aangat sa iba ay hindi sakripisyo ng sarili, ito pagpapakita ng lakas at malasakit. Nangangailangan ito ng kakayahang isantabi ang ego at makita ang potensyal ng iba, kahit pa sila mismo ay hindi ito makita. Sabi ni Epictetus, maging kapakipakinabang sa magmahina, sapagkat baka isang araw ikaw rin ay mangailangan. Ang pagtulong sa iba ay hindi lamang regalo sa kanila, isa rin itong pagsasanay na kababaang loob at pasasalamat. Minsan, ang pag-aangat sa iba ay nangangahulugan ng pag-atras upang hayaan silang magliwanag. Ang tunay na malalakas na tao ay hindi naghahangad ng palagyang pagkilala. Natatagpuan nila ang kagalakan sa tagumpay ng magtaong sinuportahan nila. Ang ganitong uri ng kabutihang loob ay bihira, ngunit nakabibigla ang epekto. Lumalika ito ng komunidad kung saan ang tagumpay ay pinaghahatian, hindi pinagseselosan. Kung saan ang pagtutulungan ay pinipili kaysa kompetisyon upang makapagsimulang magangat ng iba, simulan sa maliliit na ngunit sinadyang makilos, ipagdiwang ang tagumpay ng iba ng walang inggit. Magbigay ng pagpapalakas ng loob sa oras ng pagsubok. Ibahagi ang iyong kaalaman at karanasan ng bukal sa puso. Alam mang ang karunungan ay mas laong lumalago kapag ibinabahagi. Pinaalala ng Stoic na ang buhay ay isang paglalakbay na pinagsasaluhan. Sabi ni Seneca, walang sinumang maaring mamuhay ng masaya kung iniisip lang ang sarili. Kailangang mamuhay para sa kapwa. Kung nais mang mamuhay para sa sarili,
Sa pag-angat ng iba, lumalika ka ng pamana ng lakas na lalampas sa sariling hangganan. Sa huli, ang pag-angat sa iba ay pagpapahayag na iyong panloob na lakas. Isa itong pangakong bubo ng isang mas matibay na komunidad kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong umunlad. Habang pinapalakas mo ang iba, pinatitibay mo rin ang paniniwala sa sama-samang lakas ng sangkatahuan, isang patunay na ang tunay na lakas ay hindi matatakpuan sa pag-iisa kundi sa ugnayan. Ito ang kakanyahan ng pag-angat sa iba, isang tahimik ngunit makapangyarihang gawa ng tapang na nagpapalalim ng ugnayan, lumalika ng bagong oportunidad at nag-iwan ng pangmatagalang epekto. Sa pag-angat mo sa iba, ikaw rin ay tumataas kasama nila.